Magandang araw muli mga kaibigan. Ngayon tingnan naman natin ang NSCR Buendia Station, no? So ang NSCR Buendia Station ay bahagi siya ng contract package S03A. Yan siya. So itong S03A, ang mga nakapaloob sa kanya ay ang Buendia Station, EDSA Station, at Senate Station, no? Approximately 7.9 kilometers yung haba nitong segment na ito, itong contract package na ito. Ngayon, ang mga na-award na contract package na ito, yung mga winning bidders, ay ang joint venture ng Leeton Contractors Asia at ng First Balfour Incorporated. Silang dalawa, yung joint venture nila yung magko-construct ng contract package S03A na pati ng mga viaduct, ng mga at-grade portions ng rail tracks at ng mga stations, no? Bali, kung titingnan natin yung contract award sa kanila, nung nung June 2023, grinant yung award, no? Then sila yung nanalong bidder. Then yung scope ng kanilang contract ay building and civil engineering works, ng mga railway track structures at saka ng mga stations, no? So, titingnan natin, Buendia Station, ang location niya ay malapit lang din dun sa Old De La Rosa at Buendia Station. So, tingnan natin dito sa Google Earth Probe, no? So, for reference, ito yung NAIA. Then, dito siya, dito yung location niya. Okay. Yan. Diyan yung location niya, no? Malapit siya dito sa old station ng PNR De La Rosa at ng PNR yung Buendia Station. So malapit siya dyan. Then yung pinaka-location niya ay dito sa area na to. Hindi ko na pala i-highlight. Dito. Kita naman natin dito. So, between yung mismong station, no, between ng Pakundo at ng Pilyar. So, around here yung kanyang location. So, yung mismong station, pati yung plaza niya. So, hindi naman lalampas ng E. Ramos Street, no? So, kung mapapansin nyo dito, yung mga kabahayan na masasakop, pati nung access road, kasi may access road siya. Hanggang dito siya. Pag mula dito sa De La Rosa, ay magsisimula yung access road niya, paslant siya. So, itong mga bahay na within the row, no? Itong pula dito sa picture na to. Yan na yung row ng NSCR. Ma-acquire siya, no? Pati dito. So, itong naman naka-white out na area, magkakaroon din ng access road yan, pero iba na ang magko-construct ng access road mismo dyan. So, yan yung pinakamagiging sakop niya. Ngayon, kung titingnan naman natin nga, no, dun sa dito sa area na to, tingnan natin yung street view niya. Here. So, malapit lang sa station. So, mapapansin nyo yung ilang mga lugar dito. Yan, kasama yung ma-acquire itong mga area na to. At itong center na to, no?
base dun sa nakalagay na na sa plan, kung mapapansin niyo meron na siyang mga markings, no? Yung sa row niya, may mga markings na siya sa iba't ibang area dito. So kung kayo yung taga dito sa lugar, ay mapapansin nyo nagkaroon na ng marking. Ito yung mga masakop niya, ano, 3 meter to 14 meters, no? Dito sa area na itong particular na mark na to. Then ito yung ano pa niya, yung sa row niya. Hanggang dun yan dun sa may Arnais. Merong marking doon at maaaring yung mga bahay ay nalagyan na rin ng tag yung iba dito. So, hindi nga lang kita dito. Pero ayan, meron siyang marking dyan. So, dito lang muna sa area na to. Although meron pa rin naman sa iba. Ito. Then dito. Ayan. May mga marking na sa area na to. So, ibig sabihin eh, maaaring yung iba, kinakausap na rin nila siguro yung mga property owners dito dahil nga madadamay yung kanilang area. Ito rin. So, meron na siyang mga markings, no, na ibig sabihin eh, nalapit na ma-acquire na yung mga properties nila. So, ito, pati dito, may malalaking properties dito. Kasama rin to. Nga lang, dahil nga, sa tingin ko, titulado naman yung mga property na to. Siguradong malaki rin ng magagastos dito sa pag-acquire ng mga row na ito. Lalo na magaganda pa yung mga properties dito. Yun nga lang, ay bahagi ng progreso para na rin sa ikabubuti ng publiko, no? So, kaya kailangan i-acquire yung ibang properties nila. So, yung iba may mga ano na dito, marks. So, although hindi naman ako dito sa lugar na to, pero yung mga ating mga taga-subaybay na taga dito, yan, mapapansin nyo yan. May mga marking na sila. Ito, may mga palatandaan na sila kung saan-saan yung mga masakop ng row nila. So, alis tayo sa street view. Tingnan natin dito sa kabilang kalsada. Dito sa may E. Ramos. Dito sa tingin ko walang marking pero may mga tag na yung mga ibang bahay dito. May nakalagay na NSRT na tags. Ibig sabihin sila yung mga ma-acquire ng mga property. O comment down below kung isa kayo sa mga nandito sa area na to, no, na maaring masakop ng line ng NSCR. Although hindi naman lahat to, no, pero marami ang mga makakasama yung lugar, yung kanilang property sa right of way ng NSCR at sa anong station. So in a sense, ito yung magiging affected area ng NSCR yan sa area na yan. So kung kayo mga tiga dyan, ay maaaring nakausap na kayo ng mga representative ng NSCR at ng DOTR at ng PNR, no? Tungkol sa properties ninyo. Although hindi naman lahat, pero karamihan dyan eh, ma-acquire sila. Okay. O, tingnan natin yung alignment. So, ito yung alignment niya. So, simula tayo dito sa approach ng Senator
Ilpuyat Avenue. No? So yung mga viaducts niya, mga columns niya ay mula sa PNR row. So ito yung row niya, yung blue. Yan, makikita niyo itong mga square-square na to. Yan yung fencing niya. Pero beyond that pa yung ano, yung row. May pa yung Mayapis Street. So, pag up, medyo pa slant yung ano, approaching na kasi ng station. So, yan. And then, mapapansin nyo, malapad yung pagitan. Nasa 90 meters yung pagitan ng viaduct ng mga columns pagtawid ng um, Ilpuyat, no? Baka may plano sila para dito sa ano na to, sa area na to, kaya malapad yung pagitan. Then, daan dito sa may old na PNR, Buendia Station. So, mapansin nyo, ito yung ano yung Buendia Station. Old Buendia Station. Yan. Bago ito yung kabila. O, ito yung radius na dito. So, matatamaan siya nung column. So, ito siguro, aalisin na nila yan. Kasi, syempre, para makapagtrabaho yung mga equipment dyan. Tsaka para hindi sila, kumbaga, para hindi na matamaan pa nung mga column na gagawin nila. So, tatanggalin yan. Then, dito naman, yung sa bagong station, medyo hindi naman sila matatamaan, pero maaaring aalisin na rin muna yon, no? Then dito, simula sa De La Rosa, magsisimula na rin tong access road. So, ito yung mga bahay yan. Itong ating highlights. So, itong area na to, yan yung mga kabayan dyan. Yan. So, ibang part dyan, ng mga kabayan ay madadamay dun sa row. Ayan. Kasi may access road eh. Itong access road. Ito yung mga columns bago viaduct. Although mataas yung mga viaduct dito sa area na to. Pero syempre, kasama sa row na tong area na to. Ito, yung area na yan, ito yan ito yung area na yan dito. Ito. So, yung ibang bahagi dito, matamaan siya ng row. So, itong mga bahay dito, natin kung may zoom natin ng konti. Yung mga bahay dito naman, although wala sa row, pero hindi natin alam kung pati na rin sila ay mai-acquire na rin. So, ito yung mga halos damay siya. Itong hilera na to. Kasama siya sa row. Kasi medyo paslant yung ano niya eh. Paslant yung access road niya. Hanggang sa makarating doon sa may Pakundo. Paslant yung ano niya. I-ayos natin. To north yan. Then, balik tayo dito. Pagdating dito, bali, itong kulay na ito, yung, di ba, naka-gray out itong gray out na tong kalsada na to ng Medina. Alisin na yan. Kumbaga, i-decommission na nila yan kasi nga, ayan, madadaanan siya ng mga columns eh. So, madadaanan siya ng mga columns. Then, yung at-grade na riles, kasi hanggang dito naman yung row, doon pa rin siya sa area na yun. Although, mari-realign lang siya. Pero dito siya sa kabila. Dito siya sa side na to. Yan yung riles. At yung future freight o cargo rail, no? Dito. Punta tayo dito. Although dito, made-decommission yung kalsada dito pero meron siyang parang access din dito. Sa access road niya. So,
Kasi dito sa ito part na 'to ng magiging Station Plaza, makita niyo may mga parking na dito sa area na 'to. So, between ng mga columns, may mga parking sa ibaba. So, magkakaroon ng parang road diyan pero ano siya, sa within na siya ng Station Plaza. So, ito ay Pacundo Street. Jacinto Street, sorry. Hindi ako pamilyar dito sa lugar. Pasensya na po. Pacundo. Tama ba? Pacundo. Roads. Jacinto. Sorry. Yan. Jacinto Street. Bilang natin ito para makita natin. So, Jacinto Street. Then dito, mas medyo lumapad, bumaba pa, medyo lumapad pa, no? Mas marami pa silang acquire dito, no? Between Jacinto and ito na siguro yung Pacundo Street. And between Jacinto and Pacundo Street, yan na yung mas marami pa silang ma-acquire. Itong area na to. Yan yun. So, sa mapa, itong area na to, yan yung ma-acquire niya. Itong area na to. Yung pinapakita dun sa ating plan. So, hanggang dito, alis na yung makukuha sa kanya. Hanggang dito na. So, pati itong mga bahay na ito, dapat tayo ng konti. Hanggang dito na yung acquire sa kanya. Halos lahat na sila. Between Jacinto and Pacundo. So, and then lalo dito sa ito na yung mismong station between Pacundo Street at Javier. Correct ba? Pacundo Street and Javier Street. Yan, dyan yung buong station na. So, yan. Hanggang dito sa itong boundary nung dito sa may tabi ng Ramos, dyan yung station sa area na yan. So, expected na itong lugar na to, kasama ito may mga magaganda pa namang building, parang siguro mga condominium dito na madadamay din. No? Kasi dyan mismo yung station dito sa lugar na to. Lagpas pa ng Javier. So, ito siya. So, Pacundo, Javier, ito yun. Na tatanggalin na rin yung kalsada. Bago yung access road ay katabi na nung Ramos Street. So, yung mga bahayan na yan, ano sila, madadamay sila. So, bago dumating ng Villar Street, ito yung station eh. Ito yung hangganan ng mismong station. Pero, parte pa rin to ng Station Plaza. So, itong Villar, makakasama pa rin siya. Mapapansin nyo itong access road dito, meron pa siyang kadugtong, pero naka-gray out siya. Kasi, ano na to, by others na to. Future road by others. So, maaring DPWH or maaring local government, hindi ko masabi, no? Pero, magkakaroon ng access road dito papunta ng Arnaiz. Yan. Kaya yung mga may property dito sa kanto ng E. Ramos at saka ng Villar, maaring masama rin sila. Then parte dito sa kabilang kalsada ng Villar, ito ring bahay rin dito, maaring part nito makuha din. So yan, no. Although ito yung pinaka-row niya, ayan, no. Itong blue na to, yan yung row ng NSCR. Kaso magkakaroon nga siya ng future na access road din. So, ma-acquire din to. Itong ano dito. Dito siguro medyo okay pa, safe pa. Itong mga property nito. Pero dito ay siguradong kuha sila. No? So, ito Villar Street ito. Ito yung Ramos. So, ayan yung mga columns. Bali yan yung columns niya. Itong square to, yan yung pile cap niya. So, makukuha yung area na yan.
bago magkaroon ng access road dyan. Ito skyway, ito yung skyway. Then, tingnan natin yan dito sa mapa. Javier. Bago ito yung bilyar. Ito yung Ramos. So, ito, kasama to. Mukhang buong building na pala to kasi isa pala siyang buong building. Then part dito, makakukuha siya. So, ito, bago ito. Pero pa-taper out, pa-taper in na dito eh. Kasi mag-merge na yung yung mga viaduct. So, medyo ito siguro baka pa to, makaligtas pa pero hindi natin masabi pag actual implementation na pero ito sure na makakukuha tong bloke na to pati dun sa kabila. Kasi nga nandyan yung pinaka-station eh. So, tingnan nga natin yan sa street view. Kung makita natin sa street view. Saan ba ako nakaharap? Ito. Nakakuha. Ito. Laki pala nito. Hindi ako pamilyar sa lugar pero mukhang kasama to. Medyo malaki-laking bayarin to. Pag ina-acquire nila to. Kasi kasama siya. Yun lang, no. Pero sa bagay, babayaran naman siya ng government, no? Para sa lupa nila, pati dito, sa area na to. Ayun, nakalagay, PR row. So, kalahati nito. Kasi ito yung PR row, eh. Dito rin siguro, may marking din siguro somewhere here. Hindi lang kita. Yun lang. Hindi na kinahin ng Google Earth Pro ko. So, ayun na yung niya. Close na muna natin yung Google Earth Pro. Ayan, so, ito siya, no? Dito mag-merge na yung mga yung mga viaducts niya. Approaching ng Arnais. So, nakalagay doon yung PR row niya. Ay, dito, ito yon, itong part na to yun. Kaya hanggang doon lang yung nakamarking sa kanya. Ito yun. Halos kalahati nitong bahay. So, kung titingnan ulit natin, eto, dito, sa bahay na to. Kung kayo po ay nanonood nitong video ko, ay nakikita niyo po na may marking na po dun sa gilid nung property po. Although, ako, sure naman ako na ipinaalam sa kanya nung mga representative ng PNR. Ayun siya, may guhit. So, hanggang dyan yung boundary. So, kung ganyan, ito yung damay, ito yung matitira. Side na to. Kaso nga lang, may access road pa na future. So, ang mangyayari siguro, itong buong na to, makasama na yan. Yun lang, no? Yun nga lang. Balik tayo sa street view. Pamaghang na naman ang aking Google Earth. So, yan yung isa sa mga damay dyan. So, kung kayo yung mga tiga dyan na mga nanonood din dito, ma-observe ninyo sa area ninyo kung ano yung may mga markings na makita nyo kung saan yung mga makakuha sa kanya dun sa area ninyo. Although, yun nga, kagaya nga sabi ko, maaari naman nakipag-ugnayan na yung mga representative ng DOTR at PNR para ipagbigay alam sa may-ari sa mga may-ari kasi yan sigurado yan may mga titulo itong mga lupa na to. Kasi original row naman ng PNR hindi naman abot yan. Kaso nga dahil malaki yung area ng station, kailangan nilang i-acquire yung row, no? Dito sa lugar na to. Balik ulit tayo dito. So ito siya, no? Dito na mag-merge na yung mga viaducts. So
So dun sa mga hindi ganong pamilyar sa mga planong ganito, ito ang ibig sabihin nito, ito yung ano niya, viaduct niya, yung dadaanan ng tren, no? Then ito yung mga poste ng mga viaducts na yun. Yan yung mga poste niya, yung sumusuporta dun sa viaduct. Yan yung itong mga square na to, yan yung mga pile cap o yun yung pinakapundasyon ng pinaka poste ng nitong viaduct, no? Then continue on, no? Dito sa mga susunod na ito sa Hoover Street, tsaka dito rin sa Perez, Perces, Pierce Street, sorry, no, Pierce Street ay mukhang matatanggal na rin yung kalsada dito sa parte na to. Kasi nga, diyan yung dadaanan ng alignment ng NSCR dyan sa Buendia. Then pag dating dito, bago dumating na Arnaiz Avenue ay merge na into one viaduct na siya. So yan yung pinaka plano nila dyan, no? So isang ano ulit natin, i-atras ulit natin para makita ninyo, no? So para makita niyo yung details, siguro either i-post niyo na lang din yung video, no? Or ito naman, available tong mga plans na to sa website ng DOTR at ng PNR. Part ito ng contract package S03A, no? Kasama siya sa mga bidding documents. Sa ngayon naman available pa rin siya. So, pwede niyong i-download to. Available pa rin naman, no? Hindi pa nila ina-address, no? Kaya pinapakita ko pa rin sa inyo ito. Kaya yan yung pinaka-alignment niya, no? Tingnan naman natin yung kanyang profile, yung side view niya, no? So, ito yung side view niya. So, mapapansin niyo sa itsura niya, mataas siya, no? So, kagaya ng mga dating pinapakita ko sa inyo, paano mag-compute nung sa height niya. Provide naman nila yung data na yung ground level, the existing ground level, at saka yung top of rail. So, kung gaano kataas siya. So, halimbawa dito, no? Dito sa may approach na ng yung tatawid ng Hilpuya. So, yung nakalagay ditong rail level ay 28.3. 28.3 meters yan in meters. O, ima-minus nyo yung existing ground level. So, 2.7, no? Minus 2.7. 2.7. Kasi, ano, yung 0, ay yun yung sea level, no? So, ayan. So, 25.6 meters yung taas nitong poste na to, nung column na to ng viaduct. 25.6 meters. Bago convert natin siya sa feet, is 3.28. So, nasa 83.9 feet ang taas nitong column na to. So, mataas siya, no? Mataas. Kaya naisip ko, baka baka, ito palagay ko lang, no? Hindi ko sigurado, no? Pero, siguro magkakaroon ng flyover dito sometime, maybe in the future, no? Kasi may provision na sila na tinaasan nila dito, eh. Baka magkakaroon ng flyover dito in the future, no? Kasi halos 90 feet yung taas. So dito pataas pa siya, no? Then dito na sa tapat ng dalawang towers ng Cityland, pataas dito. So dito compute natin, no? Clear. So 29.79, 29.8 feet. Ay, meters, 29.8 minus 2.4. Minus 2.4. So 27.4 meters ito. Itong column na to. Bago. Yung column kasama yung viaduct kasi rail level, eh. Bago convert natin sa feet. So 89 feet. 89.8 or so. Nasa 90 feet siya. Yung level dito. Yung taas. So mataas yung columns diyan.
So, siguro yung mga nakatira sa Cityland talagang kitang-kita nila diyan, yung mga nasa upper floors 'no, kita nila yung 'pag dumadaan yung tren diyan 'no, pang-train spotting ba 'no. Kasi halos sa katabi lang siya, eh, halos katabi lang siya. Ito yung mismong tower, tingnan natin kanya ulit. Halos katabi lang siya nung viaduct, ayan lang siya, oh. Kitang-kita nila 'pag may dumadaan. Yun nga lang, siguro magkakaroon sila ng parang barriers para kasi maingay, eh, 'no, 'pag dumaan yung tren. So, magkakaroon ng barrier siguro sa area na 'to, dun sa mismong parapet wall nung, columns 'no. So, ayan 'no. Then approach siya ng station, ha halos ganun yung level dito, mataas. So, nasa 90 feet yung taas nung viaducts diyan. Yan na yung mismong station 'no. So, between ng Jacinto, Facundo, yung Javier, sakop na siya nung station mismo. And then pati itong Villar, Pierce, at Hoover. So, dito sa may ah, sa may taas na ng Roosevelt, cast in sight yung gagawin sa kanya. Base dito sa ano, sa plan. Hindi natin alam kung magkakaroon changes, pero base sa nirelease na plan, cast in sight. And then dito naman sa Arnaiz, yung dadaan sa taas na Arnaiz Avenue, ay dahil malapad yung ano niya, yung pagitan, so 60 meters, kung di ako nagkakamali. Nasa 60 meters siya. So ito siya, 60 meters. Mula dito hanggang dito. Kaya ang gagawin sa kanya ay steel box girder, no? Incrementally launched. So, isa-isang nila-launch. Kumbaga, inala-launch siya, no? Ito ay steel box girder ang gagamitin kasi masyado na mahaba yung span na pagtawid. So, yan yung magiging parang side view, no? Side profile, no? Mga viaducts yan. And then, unti-unti siyang bababa. Dahil nga, papunta ng edge sa station ay upgrade na siya, no? So, dyan sa lugar na yan ay matayog ang taas ng mga viaducts, no? So, in a few years, magiging ibang-iba na yung view dyan sa lugar ng Buendia Station, no? Malaking pagbabago ang mangyayari. So, yan. Yan yung magiging yung itsura ng alignment dyan, no? Then, kung titingnan naman natin yung kanyang site, sa site niya mismo. So, yan, yung Buendia Station. Ito mismo, yung Buendia Station. Then, Station Plaza niya. With, may mga parang parking din dito. Then, parang may mga, yung mga pavement niya ay may design, eh, no? Then, may mga puno-puno din. Then, ito yung access road niya. Then, dito, sa row pa rin nung PNR, nandyan yung kanyang future na freight line, no? Dito sa area na to, yung upgrade niya dito. Although dito sa plano, double track, no? So, tingnan natin kung ganyan yung magiging design din, no? Kasi ibang contractor yung gagawa nito, eh. At gagawin itong freight o yung cargo line pag natapos na yung NSCR. So, matagal pa. Hopefully, maabutan ko pa, no? So, ayun, no? Then, ito yung design nga nung yung unang design, no, ng Buendia Station. So, dahil nga nasa halos 90 feet yung columns niya, mataas yung columns, kaya mataas din yung station sa area. Pero, dahil nga itong nagkaroon sila ng redesign ng mga station dito sa south
south part ng NSCR, may iba na ang itsura nito. So, panoorin natin tong video. Ito yung redesign niya. Today signifies a momentous event in the history of NSCR, as the last 3 Southern Segment contract packages will be signed. Contract packages S01, S03A, and S03C. So yun, no? Pinakita nila yung internals ng nung station, no? So dito may picture tayo ng external, yung exterior niya. So ito yung Buendia station na niredesign, no? Although too bad na hindi niya lang pinakita yung buong itsura, no? Yung buong station, no? Pero makita niyo iba na yung kanyang design. Pero malaki siya, at mataas siya. Yan sa station na yan. Yan yung redesigned na Buendia Station. Pinakita rin nila yung interior, sorry. Yan yung interior ng Buendia Station. No? So, ito concourse. No? Maaring concourse ito. Bago may mga ticket vending machine. No? So, yan, mataas yung ceiling. So, malaki yung station. Then, dito rin, may pinakita sila na kaso itong picture na to maliit lang kasi siya. So, bizinum ko na lang. So, makikita nyo dito. Yan yung itsura ng exterior ng Buendia Station. Although, napansin ko lang kasi dito, yung sa video, usually itong double track, pag pumasok siya sa station, nasa gitna dapat siya nung station. No? Pero ito, yung design niya, nandito siya sa gilid, sa edge ng station. Makita niyo yung floor layout, yung platform layout. Ito yung sa lumang design na. Lumang design. So, i-emphasize ko lang, ito yung luma. No? So, yung double track, viaduct na may double track, nasa gitna siya. So, ito yung nagsisilbing parang passing track niya. Then, yung mga regular na commuter trains, dito sila usually mag-aantay para mag-give way dun sa mga express, no? Dito sa gitna dumadaan. Pero doon sa pinakita sa video, itong double track nandito sa gilid, no? At hindi rin naman kasi kita kung yung dito sa katabi niya, ayan, may katabi pa siyang platform. May platform din dito. Then ito rin may tracks din dito. Hindi pinakita kung single track ba yun o double track. So, sana nga pinakita nila yung buong design. Kaso, yan yung pinakita nila available, pinakita nila publicly. So, we'll see, no? Siguro pag naglagay sila nung mga tarpaulin nila, pag simula ng construction, baka papakita nila yung buong design o yung buong ng itsura ng building, no? Sana, kung kayo malapit sa lugar, sana mapicturean nyo din, share nyo rin sa internet. Para makita rin namin, no? So, yan yung itsura niya. So, modern design, no? Puro fins, no? Maraming fins, no? Then, meron siyang half height na platform screen door. Standard sa lahat ng NSCR at saka ng subway station, no? Half height siya. Then, syempre, dahil nga open design siya, mukhang hindi aircon itong platform area kasi nga open lang siya, no. Then ito yung view inside the train, no. So yan. In motion yan dun sa video, pero hindi kikita nyo meron pa ditong isa pang tracks, no, dito sa gilid. Hindi lang kita talaga kung pati dun sa kabila pa ay meron din, no. So, we'll see, no? So, iba yung itsura na niya kumpara dito sa old design. Ito yung old design, eh. So, mataas siya, no? May 5 levels siya. So, maaring itong mga lower levels ay siguro sa mga pwede lang ipa-rent out, no? Sa mga stalls, no? So, di natin masabi kung paano yung gagawin nila, no? Magkaroon ng mini mall din, no? Pero yun hindi pa natin sigurado kung anong mangyayari. So, ayan, yung old design, no?
yung new design, hindi nila pinakita yung plans na ganyan. Then, ito nga yung details ng kanyang access road. So, yan yung pinaka-access road niya. Then, may ano siya sa access sa parking, no? Hopefully, balang araw, baka magkaroon din ng park and ride din, no? Pero, let's see. Baka kailangan i-acquire pa yung mga natitirang properties dito. Balang araw, no? So, tingnan natin kung ano yung magiging development niya. So, sa ngayon, yun lang po muna, no? Hopefully, nagkaroon tayo ng idea kung ano yung magiging itsura nitong Buendia Station at saka yung mga sasakupin nitong lugar, no? Lalo na dito sa area na to, no? Maraming mga bahay ang ma-acquire at siguradong mataas ang value ng mga bahay na ito, mga properties na to kasi dito sa lugar na to, no? So, malaking pagbabago ang mangyayari dito in a few years. Sana nga lang ay magkaroon sila ng maayos na compensation, no, sa kanilang mga properties kasi acquire ng government. And kung kayo yung nasa lugar na isa rin mga maapektuhan, share nyo po kung ano po yung mga naranasan ninyo. Kung nakausap na po ba kayo ng mga representative ng government tungkol dito sa project na ito, no? So, maraming salamat po sa inyo muli. Hopefully, patuloy ninyong suportahan itong mga discussion natin tungkol sa NSCR project, no? Maraming salamat po muli.